Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sorry matagal ako hindi nag-upload. Sobrang dami kasing ginagawa. So, naghanap ako ng paraan para makapag-upload ulit ng readings. So, ito na yung option na isip ko. Pagkasamahin natin yung mga zodiac signs sa isang based doon sa element nyo. So, this is a weekly horoscope for... Ayan, nawala si Akla. For March 9 hanggang 15 para po sa may mga water signs na Cancer, Scorpio, and Pisces. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, at Rising sign mo, sa dulo ng video, may link tayo para dito para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto nyo pong magpa-schedule ng private readings or spellworks, message lang po ako. Sa mga nais po na sumuport para lumago ang channel natin, click nyo lang po yung join button sa baba, or for one-time support, pwede po yung ating thanks button. So, dalawang set ng cards ang gagamitin natin. Okay, so kamusta ka na nga ba? Water signs. Okay, so we have here is number 10, Unfinished Symphony. Well, andun yung point na pinapala sa'yo ng card na to, that it is time that medyo balikan mo yung mga kailangan mong gawin. This retrograde that nasa ngayon tayo ngayon, it's very distinct para sa mga water signs. We have here now, nasa Mercury retrograde in Pisces tayo. At napakaganda ng impact niya para sa mga water signs. Why? Kasi andito na, this is a revamp ng ginagawa ng universe para sa'yo. Ito na yung recalibration ka na. Ito na yung punto na refining yung ginagawa sa'yo. So, ito na yung moment na huwag kayong tataka na parang biglang iba yung naging mindsets nyo na, iba na yung pamamaraan ng pakikitungo nyo, andoon na siguro may mga ba sa inyo, may mga in-unfriend na kayo sa social media, may mga in-unfollow kayo, may mga ni-remove kayo, or minsan baka may mga iba sa inyo, may mga binlock na. That's okay. That's normal. Kasi nga revamp ang ginagawa mo. And andito din, with this card, Unfinished Symphony, may mga hindi ka nagagawa before na kung saan yun yung kailangan mong gawin, binabalik ng universe. Kasi sabi natin na preoccupied ka masyado. Ay, huwag kang aakyat. Masyado ka naging busy. Masyado kang nadala sa mga nangyayari sa life mo. And right now, andoon na sinasabi ng card sa'yo na bakit hindi natin balikan? Kumbaga, andun na yung urges. Bakit hindi ka na mag-focus doon sa mga bagay na to? So, the cards are saying na it is time na ikaw ang maging bida ng sarili mong kwento. Wala masama doon. Okay? Buhay mo yan eh. Dapat nga ikaw lagi ang bida eh. So, that's why yan yung nangyayari ngayon sa'yo. Pero ano ba yung crossing mo? Number 33. Chaos and conflict. Ayun lang, kasi parang iba sa inyo na overwhelmed sa mga nangyari. Andoon na yung nagkakaroon kayo ng mga overthinking, overanalyzation, yung mga tipong, paano pag ganito? What if ganyan? Paano ko hindi ko masustain? Dude, masusustain mo. Ikaw lang naman yung nagsastop sa sarili mo. Ikaw lang naman yung nagsasabi na hindi mo kaya. Pero alam mo yung tipong, siguro kahit hindi, pag tinanong mo, mga tao sa paligid mo, ang daming naniniwala sa capacity mo. Ang daming nakikinig sa mga sinasabi mo. Ang daming nanonood sa mga ginagawa mo. Kaya di ba, siguro ang dami sa inyo kapag nagpo-post kayo sa social media ng my day, ang daming chismos ang sumisilip. It's because you have an impact. And kaya nga pinapabalik ka eh. Kasi ikaw ngayon ang magiging trend, this water elementals, kayo ngayon ang trendsetters. Kayo yung mag-raise ng bar ng standards. And with the chaos and conflict, andun na, siguro ito yung point na pinapala sa'yo ng universe, na minsan kailangan mong mag-hold back. Kailangan mong to stop for a moment and tingnan mo, ano ba talaga yung mga ganap sa buhay mo. Tingnan mo kung ano yung mga
kailangan mong ikalma. Actually, isa sa mga pinapala ng card na to, yung mga kailangan mong itapon mo na ha. General cleaning is also important. Kasi minsan nakadagdag ng gulo ng isip yung madaming basura din. Yes, marami kang mga bagay na may sentimental value. Pero you need to weigh kasi paano ka magtatanggap ng bago kung madami ka nakastore, di ba? Parang ano yun yung kasabihan ng isang kamay na nakasara is hindi makakatanggap. So, alam mo, you know in your heart, ano yung mga you need to let go, ano yung mga sino yung mga kailangan mo ng layuan, bitawan, at hindi. Kumaga, andun yung, alam mo na ikaw lang minsan yung hinihintay ng universe na gumalaw at mag-take ng actions dito. Kasi at the end of the day, madilim, ayan, at the end of the day, your decision is what matters right now. Pero ano ba yung deep desire mo? O yung crowning desire mo? So, 43. Deep knowing. Alam mo, ang dami mo ng research, ang dami mo ng plans. What you need right now, buksan ka ilaw sa labas, what you need right now is action, implementation, movements. Kasi, andoon na na sabihin na lang natin na ikaw lang yung kailangan ngayon. Ikaw na yung dapat may ginagawa. Ikaw na dapat yung may actions na ginagawa. You have too much knowledge na. Ang dami mo ng experience, ang dami mo ng opinion na nakuha, mga payo, advices mula sa iba't ibang tao, maybe even this reading. Wala to na yung point na kailangan mo na talagang to stand out na, wait lang, kailangan ko nang to act out. Kailangan ko nang i-implement. Andoon ka. Alam mo, isa sa mga ginagawa, ito, tip ko lang, isa sa mga ginagawa ko kapag yung tipong nag-overthink na ako, inililigo ko. Nililigo ko para magising yung diwa ko, tapos ma-refresh ako physically. Para yung utak ko ma-reset din. Yung tipong pag sobra kang, ang ginagawa ko, pag kailangan kong mag-focus, or kailangan ko maging active, malamig yung pampaligo ko. Pag kailangan ko ma-relax, medyo mali, yung mainit-init, yung papatayin ko yung lamig. So, use those ka pa. Gamitin mo yung huwag kang, kasi ang nakikita ko dito din, ang dami sa inyo, masyado kayong nilalamon na nung iniisip nyo, nung planning nyo, to the point na parang hindi nyo na alam kung ano yung next step nyo. Naubos na yung oras nyo, kakaisip. Walang masama, mag-isip tayo. Pero, actions should also be accompanied. Parang ano lang yan wag lang puro dasal, kailangan din gumalaw. Kailangan din mag-action. Okay? Ano ba yung foundation mo ngayon? Ayan, 49, observer. Ayan. So, madami kasi sa inyo naghahanap na parang, paano ko ba gagawin to? Naghahanap kayo ng ibang inspiration. Naghahanap kayo ng mga example. Paano kaya ginawa to? Pero yun nga, ibabalik tayo. Trend setting ka ngayon. Pag sinabing trend setting, ikaw ang magsisimula. Hindi, wala ka talagang pwedeng pagkopyahan. Wala kang pwedeng gamiting inspiration. Wala kang masisilip na ibang tao na pwede mong pagkuhanan ng pwede mong maging pattern. Technically, ikaw ang magiging pattern. So, ando na sinasabi ng card of the observer. Kasi medyo andun yung point, may fear din kayo May takot din kayo sububok. Ano man sinong best na pattern na pwede mong sundan? Yung universe. Instead na nag-overthink ka, kailan ka ba huling nagtanong, universe, paano bang gagawin ko dito? O, universe, ano bang next step? Ano ba yung kailangan ko ma-achieve? When was the last time? So, parang sa prayer lang yan yung the Lord's Prayer, thy will be done. Kailan mo ba sinabi talaga yon? Kailan mo ba talaga sinunod yon? Kailan mo ba talaga isinabuhay yon? Yun yung mga questions na gustong iba ko sa'yo ngayon ng cards. Kasi, this is something na kailangan mong ginagawa. Okay? Kasi, as a trendsetter, ikaw magsasabi ng standards. And yung standards mo, kunin mo mula sa universe. Okay?
So, ano ba yung prominent sa past mo? We have here is 35, loyal heart. Well, totoo naman. Kahit sino naman siguro, kapag nasira yung tiwala, nasaktan yung damdamin, hirap na ulit magbukas ng kanilang puso. Hirap na silang andoon na. Kaya ang dami siguro sa inyo na hindi lang sa trust issue, yung tipong hanggat hindi niyo napapatunayan sa sarili niyo na yun yung totoo, hindi kayo maniniwala. Kaya may mga iba sa inyo, may mga iba sa paligid niya parang hindi magets kayo. Kasi ikaw mismo din, hindi mo iniintindi na kailangan i-heal din yung certain part na yon, na i-heal din yung emotions na yon, na bigyan ng pagkakataon na you also breathe in the healing. Kasi with a loyal heart, alam mo yung, nagets ko yung point niya sa water signs eh. Yung, alam yung kantang, sino ba kumanta nun? Yung, I, all I want it all, or nothing at all. All or nothing. Yung parang ganon. Yun yung ano niya eh. That's how you trust eh. So either nagtiwala ka or hindi ka nagtitiwala. So, eto lang pala ng universe din sa'yo. Hindi dahil na merong isang nanakit sa'yo, yun na yung magdidictate ng life mo. Yung kung napanood nyo yung movie na Legally Blonde, yung part 1, may scene doon na nagpapaalam si Elle Woods sa naging kaibigan niya na manicurista. Kasi nga, binastos siya ng professor niya. Then, biglang humarap yung isa niyang professor. Nandun pa, nagpapagupit. Sabi niya, in English, if you will let one stupid prick ruin your life, then you're not the girl I thought you were. So, Tagalog, kung hahayaan mo isang tao lang ang sisira ng buhay mo, then hindi pala ikaw yung water sign na kilala ko. Ito yun nung gusto ipataling sa'yo ng message ng loyal heart. Meron at meron tumitingala sa'yo. Meron at meron kumukuha ng inspiration mula sa'yo. Meron at meron na ginagawa kang idol nila. Ikaw yung tinitingnan nila, pinaghuhugutan nila ng lakas. Wag mo silang wag mong mahayaang mawalan yung liwanag na yon na nakikita nila sa'yo. Hindi mo man sila kilala, pero yung impact ng life mo sa kanila, ganun katindi. Hindi mo kilala kung sino yun, but you are a blessing to other people. At wag mong hayaan na isa or dalawang tao lang, o kung sino man yan, ang sisira sa liwanag mo. Kasi in the future, we have your number 22, blessed. Alam mo, eto na yung reset eh. Yung revamp na ginagawa ng universe. Ang nakakaloka kasi pa nagre-revamp, yung masakit sa ulo, reset yan, as in back to zero. Back to the basics. Eto yung maganda din naman doon. So, akala natin na parang, magsisimula ulit, nakakapagod, ganyan. Oo, magsisimula ka, magpapagod ka na, hindi mo, andoon na magagather ka na naman ng resources mo, mag-google ka na naman ng lakas mo, pero ito yung edge mo. Alam mo na yung gagawin mo. You have the experience, you have the knowledge, you have the wisdom, alam mo kung saan kukunin yung resources, kilala mo kung sino nalalapitan mo, alam mo yung dapat mong sabihin at dapat gawin, alam mo yung hindi mo dapat sabihin at hindi dapat gawin. Kumbaga, you have the training na. And mukha lang parang ang hirap, pero to madali lang siya. Again, overthink mo na naman. Kaya may isip mo. No, siguro another way, tip ko sa'yo, ang ginagawa ko pag naggusto ko kumalma, I do three of the one of the kasama doon yung pagligo na medyo mainit. Yung isa is yung dahon ng laurel, yung naamoy-amoy ko siya. Nakaka-relax yun. Mapansin mo, pag nagluto ng adobo, nilagay yung laurel, parang relax ng bigla. Yan. Pangalawa, lavender, yung halaman, o yung scent na lavender. May calming effect yon. Pangatlo is menthol na amoy. So, pero huwag nyo man saksak sa ilong nyo yung menthol. Yung lang scent that helps to relax para hindi ka mag-overthink. Now, kung naka-resonate ka sa readings natin, I invite you to subscribe, like, and share. Kung kailangan mo ng private readings or spell works, you can message me. At kung gusto mo supportahan na lumago yung channel,
click the join button. For one-time support naman, use a thanks button. Pero for now, tuloy natin reading mo. Your physical environment, we have your number 17, fates. Diba? Kala mo ang gulo, hindi siya magulo. Andun na, yung literal, yung nasa paligid mo ngayon, yun yung mga nakaraan, yun yung magulo. Nire-rearrange ka ng universe para sa'yo, para andun yung punto na umayos siya. Mukha lang siya, akala mo magulo kasi binabago ng universe eh. Nasanay ka na parang eto talaga yung reality. But the fact is, hindi. Ang ginagawa ng universe with the card of the fates, inalagay ka dun sa dapat mong kalagyan. And ito paalala sa'yo ng universe, then, hindi sa lahat ng oras ay andoon na panaming ba doon words. Hindi sa lahat ng oras kailangan ikaw yung nag-a-adjust. Let them also adjust. Yun yung point doon. And another thing, literal, maglinis ka. Yung gusto ko sabihin din sa'yo. Yung mga tipong kailangan itapon, pamigay, gawin mo na, please. Make room kung maaari. Kasi sa emotion environment mo, number 4, higher power. Dude, your emotions are being empowered right now. Kaya nga, tinuturuan ka ng universe paano maging kalma. Tinuturuan ka ng universe paano makontrol mo yung sarili mong emotions. Kaya nga binigyan natin ng tip paano mga natural ways Kasi, ito ni maging blueprint of your manifestation. Yes, kaya binabanggit ko kanina, di ba? This retrograde is focused sa water signs. Kasi it's a revamp. And part of that revamp is to empower your emotions. Kasi kung babalik ka mo in the past, di ba? Kapag andoon that you are emotionally down, yun yung time na your finances, opportunities, bumabagsak din. Even your relationship. But kapag andun emotionally you're good, ang ganda ng pakiramdam mo, yung disposition mo is maganda, pansinin mo, yung finances mo din, career mo, business, kung ano man yan, even your relationship, ang ganda din ng flow. Why? Your power is in your heart. Yung kapangyarihan mo, yung lakas mo, nasa emotions mo. Kaya nga water sign K. Water in elements is about the emotions and the heart. This is where your power is. Now, yung hopes and fears mo, number 24, time for a nap. Well, sorry kung nagbabala ka muna para medyo bakasyon, wag muna, maybe after the 20th of March or after ng 3rd of April. Maramdaman mo naman siya kung you're good to go. Kasi hindi pa to yung time para medyo mag-banjing-banjing ka. Ito yung moment na, sabi lang natin, it's strike while the iron is hot. Na pukpukin mo na yung, kumbaga sa panday, di ba? Kapag nilagay nila yung espadas, tinanggal na nagbabaga. Ang bilis nila humampas para mahulman nila doon sa itsura na gusto nila. Ganon din tinanggal na yung sword. It's time for you to strike further, strike more, strike harder. Na parang wala ng bukas. Kasi ito yung moment that imino-mold ka ng universe to that individual, to that person who you are. Para ma-embrace mo na yung power mo. Ito na yung moment mo So, nandiyo yung mga plans natin for vacation, go out, banding. Pag-isipan mo kung pwede mo munang i-delay o i-cancel kasi the focus is on you. Dahil, ito yung gusto ko sa future mo. We have your 51, milk and honey. Alam mo, after this retrograde, it's either after the retrograde or pagkatapos ng post-shadow retrograde. So, yung retrograde matatapos siya ng 20th ng March. Yung post-shadow matatapos siya ng 3rd of April. Either of the two, may kita mo magkakaroon bigla ng push sa finances mo. Pero, magkakaroon siya ng push sa finances kung inayos mo, sabi nga ng card ng higher power, inayos mo yung power mo, source of power mo, your emotions. Milk and honey is about prosperity. Di ba yung promise ni Yahweh, God of the Bible, I will give you
the land that is flowing with milk and honey. Milk and honey is about prosperity. It's about blessings. It's about abundance. It's about healing. It's about wholeness. Yun yung gusto ibigay. After this retrograde, yun yung gusto ibigay. Kaya lang, kailangan mong ayusin yung pinaka-core mo, which is your heart, your emotions. Those who have resentments, yung may mga galit, it's time na rin na pakawalan mo yon, hindi para sa kanila. Gawin mo yon para sa'yo. Kasi, even yung deities mo, we have your sun, number 1, center self and a wish to shine, and moon, number 2, emotions, instinct, and a wish to protect. Ikaw to eh. This is your ego. This is your emotions in astrology. So, ito na yung moment na kung saan focus on building yourself. Focus on making you the best and better version. Focus on fixing from the inside out. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo, subscribe, like, and share. If you want to support our channel for growth, pwede po i-click yung join button. Or for one-time support, yung thanks button sa baba. And for private readings po and spell works, message yun lang po ako. So, my water sign friends, maraming salamat sa inyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope makita tayo soon. Mula po dito sa Baguio City. Have a great day. Goodbye for now.